Ang mga haligi ng Islam ay tinalaga upang matulungan ng mga tao sa pag-alala sa katotohanan ng Islam na kumakatawan sa pagsamba sa Allah lamang at kabutihang asal tulad ng pagiging makatotohanan, katapatan, pagnanais na mabuti para sa mga tao at pagpapalaganap ng katarungan sa pagitan ng bawat tao at ang kanilang kaligayahan sa mundong ito at sa huling araw. Ang limang haligi ng Islam, ang dalawang pagsaksi, ang pagsaksi na walang Diyos sa dapat sambahin maliban sa Allah at ang pagsaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah at ang kahulugan ng walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah ay siya lamang ang ating sasambahin dahil nag-iisa siyang karapat-dapat sa pagsamba. Kaya hindi tayo manalalangi at magdadasal at bibigay ng kawang gawa kundi para sa Allah lamang. At ang salita na ito, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, ang pinakadahilang salita na umiiral dahil dito ay nalika ng Allah ang mundo at ang kabilang buhay at ang paraiso at impyerno at ang kahulugan ng pagsaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah ay maniniwala tayo na si Muhammad ay sinugo ng Allah kaya susundin natin ang kanyang kautusan at paniniwalaan natin ang kanyang sinasabi at lahat ng gawain na dapat ialay sa Allah ay kailangan maisang-ayon sa kanyang pamamaraan. Ang pangalawang haligi, ang pagdadasal at ito ay 5 dasal, araw at gabi. Dadasalin natin katulad ng pagdadasal ng sugo ng Allah. Ang layunin nito ay upang makipagpaniig ang alipin sa kanyang Panginoon, magpakalapit sa kanya at dumalangin sa kanya ng anumang kanyang nanaisin. At ang mga dasal na ito ay dasal sa pagbubukang liwayway, Fajr, dasal sa tanghali, Dur, dasal sa hapon, Asr, dasal sa paglubog ng araw, Maghrib, dasal sa gabi, Isha. Ang pangatlong haligi, ang zaka. Ang zaka, obligadong kawang gawa, ay konting halaga ng yaman na sobra sa pangangailangan. Ibinibigay ng mayaman sa mahirap, 1 beses sa 1 taon. Ang layunin na ito ay pinapawi ng Allah sa pamamagitan nito ang mga kasalanan at nililinis sa pamamagitan nito ang karamutan mula sa kaluluwa at pagsasanay sa paggugol at pagpapalakas sa diwa ng pagtutulungan sa lipunan at pagpapalalim sa kanilang pagmamahalan. Ang pang-apat na haligi, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno ay ang pagpipigil sa sarili mula sa pagkain, pag-inom at pakikipagtalik. Mula sa pagbubukang liwayway, oras ng Fajr at hanggang sa paglubog ng araw, oras ng Maghrib. Ang layunin nito ay pagsasanay sa isang Muslim sa pagtitiis at upang kanyang maranasan ang kalagayan ng mahihirap. Ang panglimang haligi, ang Hajj. Ito ang pagpunta sa Makkah upang isagawa ang mga ritual sa buwan ng Dhul Hijjah at ito ay obligado sa isang Muslim na may kakayahan sa mga pangangailangan ng Hajj. At ito 1 beses lamang sa tanang buhay. Ang layunin nito ay pagpapaalala sa isang Muslim tungkol sa huling paglalakbay at ang mga tao ay tunay na matitipon sa harap ng Allah ng walang pagkakaiba.